Naniniwala ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na ang death threats na natanggap ng mga hukom sa Pasig Regional Trial Court ay nagmula sa mga taong may galit kay Pastor Apollo C. Quiboloy at gustong i-pressure ang hukom lalo't malapit nang lumabas ang resolusyon para sa petition for bail ng butihing pastor. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sa isang mensahe sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Suting na merong natanggap na mga banta ang mga hukom sa Pasig Regional Trial Court nitong July 16. Hindi sinabi ng kataas-asang hukuman kung sino ang mga hukom ang nakatanggap ng death threats. Pero sa news reports ng ibang istasyon, nabanggit na sa Pasig RTC dinidinig ang mga kaso ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go at ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, ikiniit na walang kinalaman ang simbahan sa mga naturang online threats. Ayon kay Attorney Israel Tutorion, lead counsel ni Pastor Quiboloy, hindi bayolenteng tao ang mga taga-KOJC at ito'y napatunayan na nung panahon ng siege kung saan libo-libong pulis ang lumusob at kumubkob sa KOJC compound. Sa mga Facebook comments po, mayroong mga unnamed accounts naman na parang naglilink sa atin. Naku po, we have to reiterate, wala pong kinalaman ng KOJC doon. Kasi noon ngang inatake yung KOJC from August 24 to September 8, wala man lang kayong nakita na mga threat or usage of force on the part of the KOJC members. No? Suspetsa ni Torion, ang pagbabanta ay propaganda ng mga posibleng may galit kay Pastor Quiboloy. Ang mga death threat ay maaring isa sa mga paraan nila upang i-pressure ang hukom lalo't malapit nang lumabas ang resolusyon para sa petition for bail ng butihing pastor. Panawagan ito sa National Bureau of Investigation, masusing imbestigahan ang pangyayari. May suspetsa kasi kami na baka propaganda ito ng sino mang grupo na galit kay Pastor Apollo C. Quiboloy kasi up for resolution na yung kanyang petition for bail sa pagkabilang ko ngayong Saturday yung last day. Sa aking palagay lang, yung timing nung paglabas, no, kasi up for resolution na yung petition for bail. We cannot help but suspect baka merong mga forces na against kay Pastor Apollo C. Quiboloy na sinadya ito para lang ma-pressure yung judges. Sana naman hindi na nila ito uulitin at kaya nga nananawagan kami sa NBI na i-investigate ito ng maigi kasi unfair ito sa mga judges na nagtatrabaho lamang, no? At saka hindi rin ito talaga tama sa ating demokrasya at saka sa ating system of justice. Patuloy naman itong hinimok ang mga taga-suporta ni Pastor Quiboloy na huwag sumuko sa paniniwala na makakamit ng butihing pastor ang inaasam na hustisya. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa lahat po ng mga miyembro ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Let us continue to pray. So long as the sun rises in the east, we believe that there will be justice, that Pastor Apollo C. Quiboloy will be cleared of the charges filed against him. Para sa Diyos at Pilipinas kumahayal, Margot Gonzalez, SMNI News.